statement of integrity. Yan, tama nga naman mga kaibigan, no? Kailangan po ay tumigil na po sa pagsasalita, no? Mga kaibigan, lalong-lalo na kung yung sinasabi mo naman ay kitang-kita naman ang pagiging bias mo, no? So, ito pa mga kaibigan, no, sa isang press conference, mga kaibigan, itong si Amy Duterte, no, sabi po niya, stop pointing fingers, we delivered on San Juanico Bridge, no? Sabi po dito ng House of the Representatives, sabi po ng spokesperson, attorney Princess Abante, stop pointing fingers, we delivered on San Juanico Bridge, no? So, the House of Representatives on Friday fired back at Senator Amy Duterte for reflecting responsibility over the upkeep of San Juanico Bridge, asserting that lawyers should focus on solutions instead of pointing fingers and reminding her that House has long initiated funding for the landmark infrastructure. Dali lang, disclaimer lang muna, no? So, Amy Duterte po ang tawag ko sa kanya, no? Sorry po, pero ang tawag ko po sa kanya ay Amy Duterte, para po sa akin hindi po siya Marcos, no? So, in a press conference, House spokesperson Attorney Princess Abante called out the senator for turning the issue into a personal attack rather than acknowledging her legislative responsibility. So, mga kaibigan, hindi na po natin ito babasahin kasi naipakita na po natin mga kaibigan kanina, no? Sa live natin kanina, naipakita na po natin yung ito pong video ni Attorney Princess na kanya pong sinasabi yun. So, hindi na po natin ito ipapalabas, no? So, yan. So, ngayon po mga kaibigan ay papalabas po natin itong balitaktakan namin ni AJ sa vloggers ng Bagong Pilipinas, no? Guys, no? Sa mga hindi pa po nakanood nito, so panoorin po natin ang aming balitaktakan sa vloggers. Bagong Pilipinas, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Ayan, magbabreak po tayo para sa ating programa ngayong gabi, no? Una-una, ating muna introduce ang ating bisita, guest co-host natin na si ang napakagaling at bardagulera si Admin Rich, ang laging naka heart attack mode. Yan. Hello Admin Rich, good evening sa iyo. Hello, good evening po sa inyong lahat, maging sa mga kababayan po natin, Luzon, Visayas at Mindanao, at sa mga kababayan po natin sa buong mundo, OFW. Ayan, no. Siyempre po, itong inyong lingkod na si Prince AJ, ang aking channel sa YouTube at sa TikTok ay AJ13 Vlog, at sa Facebook itong ating ginagamit tuwing live natin ay itong Prince AJ, no. Magandang gabi po sa inyong lahat. At syempre, bagong lahat, nagpapasalamat po tayo sa pamunuan ng Presidential Communications Office o PCO na si Secretary J. Ruiz, at sa lahat ng ating mga kababayan sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre dito sa Mega Manila, maging sa lahat ng mga kababayan natin sa buong mundo, especially ang ating mga OFW. At syempre, huwag natin kalimutan ang ating mga kapwa vloggers, no, na umi-air rin dito sa Radyo Pilipinas. Everyday po ang ating slot dito, although ang ating time slot from 7:30 PM to 8:30 PM. Every Thursday po ang schedule namin po namin, no. At ang guest natin ngayon si Admin Rich. Yes po, mga kababayan, mapapanood niyo po kami Channel 3 sa TV Plus at Channel 45 to 49 sa For the Box. Mapapakinggan niyo rin po kami sa Radyo Pilipinas 738 kHz sa inyong AM band. Syempre, di mawawala ang Facebook page ng Radyo Pilipinas. Naka-live po tayo dyan, mga kababayan. Let's begin. Umpisa natin ating mga breaking news at sa mga usapang makabuluhan. Unahin po natin mga good news ng ating PBBM good news, no. Itong ating first topic na mga PBBM good news. At syempre, i-play natin ang unang video po natin regarding po kay Ken Zachary Aquino, no, na nagpasalamat sa pamamagitan ng kanyang open letter kay PBBM, no. At ito naman talagang po naman nakakabagbag damdamin, no. Medyo heartwarming din siya at nakakabilib sa isang bata na magbigay ng pasasalamat o magsabi ng pasasalamat sa ating Pangulong Bongbong Marcos through open letter message. Ayan po, pakinggan po natin.
Buluhan at nakakaantig ng damdamin ang liyam ni Ken Zachary Aquino, isang batang pasyente na natulungan ng National Kidney and Transplant Institute. Sa anyang liyam, nagpayag siya ng taus-pusong pasasalamat sa ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. dahil sa tulong ng gobyerno para sa anyang kidney transplant at sa libreng gamot at laboratory test. Naging matagumpay ang operasyon sa pangangasiwa ni Dr. Rosemary Liquete. Isang patunay ang liyam ni Ken na may positibong epekto ang mga programang medikal ng gobyerno sa mga kabataang nangangailangan. Ang kanyang kwento ay simbolo ng pag-asa, kagalingan at pasasalamat. Ito po ang vloggers ng Bagong Pilipinas, AJ13 Vlog, nag-uulat para sa Radyo Pilipinas. Ayun, napakinggan natin yan. Ano masasabi mo dyan, Admin Rich? AJ, mayroon lang akong komento, no? Kasi Okay. merong isang, alam mo na, basher. Ang sabi sa akin ng basher, ilang taon yan, bata yan, pagkatapos ang galing sumulat. O, ang sabi ko sa kanya, ganito po kasi yan, no? Kasi alam ko yan dahil naging preschool teacher ako, no? Kapag halimbawa yung aming mga aking pupil, no? Kinder, may gusto siyang sabihin sa akin, gusto niya magsulat. Sinasabi niya sa nanay niya pagkatapos yung nanay niya ang sumusulat o kaya ate niya. Hindi naman kailangan yung bata mismo ang sumulat eh, pero diba? Admin Rich, pinapasulat talaga. alalahanin natin, diba? no? Kaya tayo may mga honor student. May mga batang nag-accelerate from grade 1 to grade 4. Meron din so, huwag natin bata i-discount yung kakayahan ng mga kabataan na magaling sila magsulat. Kasi kaya nga tayo may mga writer. May mga bata, ano pala, elementary, tagang literary works nila. Ang galing naman talaga. Kaya nananalo sa regional, division, mga ganyan, di ba? Huwag natin i-discount yung kagalingan ng isang batang Pilipino. Correct. Pero alam mo naman kasi, alam mo naman, AJ, may mga basher talaga, no, na hinahanapan talaga ng butas. Lahat ng makita nila na medyo maliit lang na, ano, ay hahanapan nila ng butas. At isang pagkapatunay yan na mahina siyang tao. Wala siyang kakayahan. Kaya naisip niya, bakit ang galing ng bata? Correct ka. Dahil siya mahina. Hindi niya nakinaya yun nung siya yung elementary o correct, diba? Ayan, no? At saka isa pa yung si Ken Zachary, ang kagandahan dito, no? Ang dami niya pa niyang pangarap eh. Kaya lumalaban siya, di ba? Lumalaban siya sa buhay niya, gusto niya pang mabuhay ng matagal. Kahit nagkasakit siya sa kidney, nagkaroon siya ng mga ganyang klaseng problema sa kanyang kalusugan, pero yung pangarap niya, yung isip niya, matatag. Correct. Ikaw, kaya mo ba yun na habang ang sakit-sakit ng katawan mo, tapos yung pangarap mo isin taas pa ng ng Mount Apo? Siyempre, AJ, kaya natin yan kapag mangangarap ka, no? Sabi nga nila, kung mangangarap ka lang din, ay taasan mo na, di ba? Yes, para hindi mo mabalit yung pinaka-peak ng pangarap mo, nasa middle ka naman, may nakahawak ka pa rin. Hindi kaya lang AJ, eto para sa akin, no, personal to. Kaya na-realize ko, no, later part ng buhay ko na kaya pala ako hindi talaga yumaman kasi hindi talaga ako nangarap maging mayaman. Okay. Yun. Kaya wala akong driving force para talagang i-push yung sarili ko na yumaman. Kasi wala nga talaga akong pangarap na yumaman. Okay. Ako naman, pinangarap ko naman yan. Hindi ko palang naabot. Ayun yun eh, di ba? Pero by the way, no, sa mga ganitong sa ating mga ganyang klaseng kabataan, ay ipagpatuloy nyo yung mga pangarap nyo. Hindi dahilan yung mahirap ka, may sakit ka, ang dami mong dahilan. Ayun nga dapat ang dami mong dahilan, samantalang yung iba nga lumpo, bulag, pero di ba successful pa rin. At saka AJ, no, nakakatuwa kasi ang ating Pangulo, talagang pag sinabi mong mga specialty hospitals, talagang ayan, full support. Full support ang Pangulo natin, di ba? Bumalik tayo sa kanyang ama, sa kanyang nanay, no? Si FL Imelda Romualdez Marcos. Sila yung nagpagawa ng Heart Center of the Philippines, itong Kidney Institute, sila ang ang puso ng Pilipinas. At marami pang mga hospital. At ito naman ngayon ang Pangulo natin ay siya rin ang gumagawa nitong mga specialty hospitals na ito sa buong kapuluan. At regional na, hindi lang basta sa Manila lang. Correct. Dapat per region meron para hindi na pupunta sa malayong lugar yung ating mga babayan. Correct. Plus, AJ, yung mga bukas centers pa na inopen sa iba-ibang mga there are 51 bukas centers sa provinces. Ayan. So, talagang totoo yung sinasabi ng Pangulo natin sa kanyang SONA na yung medical services ay dadalhin sa tao na hindi na kailangan na yung tao ay palagi na lang malapit doon, lalapit na mamasahe kahit malayo, di ba? At least ito, malapit na talaga sila. Ayan. Kaya admins, ang dami natin pag-uusapan, napakagandang mga usapin, no? Pero mag-break muna tayo para tuloy-tuloy ang ating ang bardagulan maya-maya, no? O kaya ngayon sa ating pagbabalik, no, muli, no, itong ating vloggers ng Bagong Pilipinas para dito sa Radyo Pilipinas. Mag-break muna tayo.
Vloggers ng Bagong Pilipinas. Vloggers ng Bagong Pilipinas. Ayun, no? Magabalik po muli ang ating programa na Vloggers ng Bagong Pilipinas dito lang po sa Radyo Pilipinas. So, Admin Rich, no? Ay kaninang topic natin na very inspiring, no? Para sa isang kabataan na tulad ni Ken, no? Correct. At siyempre sa marami niyang pangarap ay gusto rin pala niya maging chef someday. Ayan. So, we'll go to our next topic, no? Dahil sa totoo lang, no? Punong-puno tayo ng magagandang magagandang kwento, magagandang report na pwede nating ibahagi sa ating mga kababayan. At syempre, no, wag po natin kalimutan sa every Thursday po, at muli ito pinaplug ko ulit, every Thursday 7:30 PM to 8:30 PM ang aming Vloggers ng Bagong Pilipinas. So every Thursday po ang aming schedule sa Bagong Pilipinas, sa Radyo Pilipinas. Next topic po natin itong free wifi program ng government, no, na taga namang dapat nating malaman at mai-avail ng ating mga estudyante. So next na itong gawing topic, no, at panoorin po natin itong next clip, no, video. So yan po, no, mga kabayan, nakita po naman natin, no, dinubog na naman ng ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang pagbisita, no. Picture lang man po itong pinapakita pala natin, no, sa pagbisita sa mga eskwelahan, no. At una itong free wifi neto program ay napakahalaga para sa mga estudyante natin sa panahon ngayon, no. Kasi alam mo naman, iba na yung natin ngayon ng times, no. Hindi lang basta modern times, no, pa AI na nga tayo 'di ba? Itong mga bagay na to regarding sa free wifi ay dapat lang naman na ma-avail ng mga estudyante. Ano mo sasabi mo rito? Importante yan, AJ, kasi nga alam naman natin na sa panahon ngayon, ang pag-aaral ng mga kabataan ay andyan na yung kailangan na ng talagang mga gadget, no? Yes. Yung laptop, yung cellphone, iPad, yung computer, syempre, no, kailangan nilang mag-research. Hindi katulad nung sa panahon namin na pupunta lang kami sa National Library, Gothic Library, German Library, lahat ng library sinusuyod namin, no? Exert effort talaga para matuto ka. Para kami ay matuto. Pero ngayon kasi, isang click lang yan sa internet, no? diba? Patabi mo na. Tapos kapag walang wifi, syempre mahirapan yung mga estudyante natin dahil alam naman natin sa public schools, ang mga estudyante ay hindi naman talaga mayayaman. Diba? So, napakaganda talaga nitong programa ng ating Pangulong BBM na nakikita natin na lahat talaga, no, ng sektor ng lipunan, lahat talaga ng kung yung mga departamento ay kanyang inaayos at talagang kanyang he-made sure na talagang lahat ito ay makakasabay sa pag-aaral, no, kasi talagang pasulong na tayo, AJ, digital age na tayo ngayon. Importante talaga ang internet. Imagine mo, from the very start ng pag-upo ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos bilang presidente, ayun talaga yung ini-initiate niya na. Although naging secretary nung nakaraang for 2 years, no, isang si BPA Sara na alam naman natin na hindi niya kayang matugdan yung responsibility na inaatang sa kanya. Wala siyang kakayahan siguro, aminado naman siya na wala siyang background or something, pero bilang secretary kasi hindi man kailangan genius ka, pero ang kinakailangan mo lang siya initiative, effort, mag-exert ka ng effort. Ano ba yung pangailangan ng ating mga estudyante na yung pinatagang kailangan, di ba? Ikaw, ano? So, para sa akin, ito, mabalik tayo dito. Malaking tulong talaga ito. Alam mo ba, AJ, ang isang estudyante, kapag may free wifi, tuwang-tuwa na yan talaga, di ba? Dahil makakapag-aral lahat talaga. Samantalang kapag walang wifi, aasa lang yan sa pa-load, di ba? Tsaka sasabihin pa sa nanay, Nay, kailangan ko ng load para meron akong wifi kapag nasa school, di ba? So, napakaganda talaga nitong ginawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos. At hoping, AJ, na ito ay gawin na talaga sa lahat ng mga schools, no? Sa lahat ng mga public schools para ang ating mga learners ay mas magiging magaan ang kanilang pag-aaral. No? Yes. And if you remember, no, sa isang hearing, no, isang tauhan ng gobyerno ang nagtanong kay BP Sara kung alam ba niya yung programa ng gobyerno regarding sa free wifi. Ano nga ba yung naging sagutan dito ni BP?
medyo loading. Loading, di ba? Pero sabi niya una, yes, tapos loading. Mahina ang wifi. Tapos sabi niya, ano ba? Time out. At ayun. At pinapasa niya sa isa kanyang USEC, na, di ba? Pero kung bilang isang sekretary, dapat kahit papaano na hindi ka masyadong mapapaya, dapat meron kang sasabihin kahit papaano, di ba? Hindi yung negative ka talaga. Totally no knowledge. Dito nakikita ko sa Pangulo natin na nakikita niya at alam niya yung mga pangangailangan ng mga makabagong henerasyon, no? Kasi eto talaga kapag walang wide wifi. Wide reader ating Pangulo. Wide reader. Kahit nga AJ sa bahay namin, mawala lang ang wifi, talagang wala yung trabaho. Yung trabaho ko wala, paano ko magagawa? Yung anak ko naman, paano niya magagawa yung thesis niya kung walang wifi, di ba? So napakahirap talaga. Kaya eto, kudos, no, sa ating mahal na Pangulo dahil sa kanyang programa na libreng wifi sa mga paaralan na pampubliko. Yes, no. At isa pa ang pinaka-importante diyan, admin, no. Itong mga hindi lang basta wifi ang kailangan ng mga kabataan natin, ng mga estudyante. Kailangan ng gadget kasi wala naman silang pambili. Pero if you remember na natambak lang sa bodega ang mga gadgets na dapat dinidistribute sa mga eskwelahan. Pero ano ang nangyari? Ikaw hindi mo pinamigay walang ganyan. AJ, yan yung yung sa past admin ng ating secretary. Secretary. Pero ngayon, sa panahon ni Secretary Angara, ay kanya nang inayos yan, AJ. So, sa pagkakaalam ko, ay dinadagdagan pa ngayon yung mga laptop, mga computer, maganda yan, maganda. Yung mga tablets. Especially sa mga ating mga instructor, mga teachers, no? Mas kailangan din nila kasi gagawa sila ng mga lesson plan, no? Kasi importante yun, yung teacher, siyempre, siya yung magtuturo, siya magbibigyan ng learnings, sa mga ating estudyante. At alam mo nung kabataan natin, no? Kailangan mo ng libro. Ang bikit-bikit ng libro. Ilang libro yun? Dadali mo araw-araw. Plus ilang notebook, di ba? Ang sakit. Kaya hindi ako tumangkad nga pala, AJ, meron lang ako gustong itama, kasi yung lumalabas, di ba, ang Pangulo natin ay pumunta siya doon sa school na nasunog. Yes, bagong tapos merong picture. So gusto ko lang itama ito kasi yung nagko-comment po yung mga basher na wala naman daw doon ang Pangulo natin at yung ang Pangulo daw ay inedit lang, nilagay lang siya doon. Ayos. So, gusto ko lang ipaalam, no, dito sa vloggers, no, vloggers ng Bagong Pilipinas kasi yan yung trabaho ko AJ. Kaya nga, di ba, fight fake news. Fight fake news. And in order for you to fight fake news, you have to expose the truth. Diba? Kaya eto ang sinasabi ko sa mga nanonood, sa mga kababayan natin, nandyan po talaga si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At kung ayaw niyo po paniwala, pakitingnan niyo po yung aking video diyan sa aking page Admin Rich. At makikita niyo, no? Dinibang ko po yan doon. Pinakita ko yung video na nandun ang ating Pangulo. Yun po yung video na yun, doon po kinuha yung picture na kung saan nandun siya. So, ang Pangulo natin ay nandun. Hindi po totoo yung sinasabi ng mga basher na wala daw siya doon, no? So, ako po ang makakapag-testify niyan at yung mga vloggers na kasama doon at yung mga tao na nandoon. Nandun po ang Pangulo natin. Hindi po totoo na inilagay lang siya doon at ini-edit lang. Alam mo, Admin Rich, ang nakakalungkot lang, no? Pag nawala kang basher, wala tayong topic. Ayan ang isang di ba? Katotohanan mulat na katotohanan yan. Kapag nawala siya, ayan ang nakakalungkot na parte sa ating mga vlogger. Kaya the Admin Rich, no? Ganun pa man, nagpapasalamat tayo sa ating mga basher, sa ating mga, di ba, nagkapaat ng mga fake news. Alam mo nga, with yung mga disinformation, misinformation na yan, di ba? Alam mo, salamat tayo sa kanila. Alam mo, AJ, mabanggit ko lang